naging kaibigan mo nun? Marami. Yung katulad ko din. Hmm. Dami. Madami. Mga taibitang ganyan sa mga party-party yun. Ang kasama ako dyan. Ano yung mga naging experience ninyo ni Butch nun? Basta kami masaya. Ay, pinakamasaya ko doon ng experience ko doon nung magbakasyon kami ng Iloilo sa kanila. Yun. Paano mo nakaibigan pala si Butch? Nagtayo siya ng parlor dito. Ayun, nagkilala kami sa palengke. So, kay ko nga sa gulay siya. Magtayo na lang tayo ng parlor. Sabi ko, oo, sige, sasama ako. Yun. So, nauna sa'yo si Butch mag-parlor? Oo. 3 taon ako doon. Kay Butch? 3 taon. Kami lang dalawa makasama. Ano yung mga services na binibigay nyo nun sa kliyente? Binibigay namin doon. Magagandang offer ang aming binibigay doon sa mga ganito. Lalo sa mga, bago murang-mura pa ang aming service sa kanila. Ganyan. Hindi kami yung katulad na ibang alabira na offer na laki-laki. Kami iba sa may lang, yung kami may tubong kampi, okay na. Kami ng mga Butch. Wala kayong mga pinagkagalitan ni Butch? Wala, sa pool. Pag may sama ng loob, sinasabi sa iyo kami gayon pareho. Yan, hindi kami nag-aaway. Ano yung mga naging malungkot nyong experience ni Butch? Meron bang time na meron kayong iniyakan? Ang anulaan niya sa akin, na ako'y magkasakit yun. Ano naging sakit mo? Nag 50-50 ako noon, bumaba ang dugo. Bumaba yung dugo mo. Magkano naging kapital mo nun sa parlor? Sa parlor, kasi noon mura pa. Nag-umpisa ako sa 2,000. 2,000 lang? 2,000, inutay-utay ko lang. Kasi yung pinagtayo sa palengke, dati budili. Ako na nagpaganda. Ako na nagpukpok-pukpok, alam mo naman. Sanay sa bukid. Napaganda ko yung bago nasunog. Ilan taon ba before nasunog? Nagit na 3 taon. Nabawi mo yung 2,000 na yun? Nabawi ko yun. May pinaaral pa nga akong 2 high school noon. May pinaaral ka? High school? 2 pamangkin. Isa kong nagtatapos sila. Tapos din ng parlor ko. Wala. Hindi na nakabawi. Tapos yun. Nung nakatapos na ng high school, ako mga pamangkin yun. Yung mga naglako na rin. Mga nag-asawa na rin. May naipundar ka ba dun sa pagpapasok mo? Naipon? Wala. Wala, kasi kapupundar ko pa lang noon. Pinagpaganda ko muna. Yun, nasunog na. Wala natira. Kaya ako hindi na nakabawi doon. Ilang taon ka nag-parlor? Mahigit na, parang ako lang na 4 na taon. Bago nasunog. Yung mga kinikita mo dun, kumusta naman? Ayun nga, nilagay ko sa parlor, utay-utay, yung sinasabing sariling sikap, kaunting ipon, gano'n, doon na parang nasunog lahat. Nasunog lahat? Nasunog lahat yun. Hindi ka na nakabawi doon? Hindi na ako nakabawi doon. Hanggang ngayon. Sino yung mga naging kliyente mo doon? Mga katulong ko. Yung mga naayusan mo? Mga inayusan ko? Mm-hmm. Mga inayusan ko dito, doon yung madami, mga ayos ng kasal, mga muse-muse ng mga estudyante, yan, gano'n.
Saka yung mga nagraray na, ayun. Kaya ang akin mga trabaho noon na hindi pa nasusunod ang talimtin. Ano yung mga masayang experience mo doon sa parlor? Sa parlor, ang masaya akong experience doon sa parlor ko ay noong ko kumikita na, lalo dumami ang aking mga customer at saka ang aking mga alalay sa parlor, dami. Hindi na ako naghahanap ng ano, kasi pag dumaing sa akin, okay lang, sige, hati-hati na lang tayo dito sa customer. Madami, may mga taga Mindoro, Bisaya, dami. Naging para naging bahay ampunan din ng mga Oo, kaibigan mo. Kasi ang ano ko, hindi naman sa pag-ano, mabait ako sa kapwa ko, yung nadaig na ganun. Ano yung mga mabigat na problema na nailapit sa iyo ng mga kasamaan mo doon? Mailapit. Yung mga nailapit sa iyo na problema ng mga Doon kasamaan sa parlor. mo? Yung isa kong beautician, nag-asawa, ayun. Babae yung Babae. beautician na yun. Yun Tapos, ano ko na lang. Ulan din naman ako naghirap nung sasabihin sa pera. Wala. magkano kinikita mo din isang araw? Noon, ang bayad lang ng gupit ko noon, 10 pesos. Merong pag-araw ng Sabado, doon ako nakakalaki, 400, 500, yan. Tapos ano, meron bang pagkakataon na meron kang nakakagalit na may ibang parlor din? Yung inggit sa akin, hindi ko dinededma ko na lang. Nasa loob ko na lang. Kasi mahirap din sa ganyan business na ikaw may may kaaway. Yung gayon, tiyatawanan na lang. Sino yung mga may... Ano yung mga happy moments mo kasama si Boots? Noon nga kami punta na Iloilo, bakasyon ako doon. Yung panay seafoods, gano'n. Yan, gano'n. Mabait siya, mga kapatid niya. Marami din sila magkakapatid sa nila nagmumuha. Sa kanya. Dito na nga, hindi na siya dito 30 taon nakatira. Dito sa ibahan? Oo. Taga saan ba si Boots? Iloilo. Iloilo. Alinsulong ng Iloilo. Meron ba kayong mga hindi pinagkasunduan ni Boots? Well, kami na may sundo kami. Pag nagtatanungan kami, kaya kami hindi kami nag-aaway. Pag-aayaw niya, hindi ko pag-aayaw niya, ay nasunod na lang ako. Pag-aayaw ko, nasunod din siya. Ganon kami. Siya ba ang tumulong sa'yo? Siya ba ang tumulong sa'yo para makapag-parlor ka rin ng sarili? Hindi, kami nagsikap ako kasi nga trabaho ko iba't iba. Kung minsan nakakatsamba ako, nagsarili na ako. Ano yung mga, meron ka ring sideline bukod sa parlor? Naglalako-lako nga ako. Kailan ka nagsimula na maging ganyan? Nung ako'y sa pulbata ako, kasi gawa ng tiyahin ko Lagi ako sinuotan ng damit babae. Yun, doon nagsimula na. Tuloy-tuloy na hanggang ngayon tumanda. Kaya ganito ang suot ko. Yan. Kaya hanggang tumanda, ganito na lang. Meron bang meron ka bang mga nakarelasyon?